is all about fruitful. Sabihin nga natin yon, fruitful. Gustong maging mabunga ng Diyos ang buhay natin dahil ang lahat ng puno kung hindi po nagbubunga, walang kwenta. Kung hindi nagbubunga ang puno, walang kwenta dahil hindi po makakapag-reproduce at walang nakukuhang benefit sa puno na iyon. Kaya ang ginagawa sa mga punong hindi nagbubunga talaga, yun ay pinuputol. Ganun po talaga ang ginagawa. Yung iba, binubunot, pinapalitan. Now, ang bawat isa sa atin, kung gusto ni Lord na magbunga ang bawat isa sa atin, kailangan magkaroon tayo ng impact sa community natin. Magkaroon ng impact ang buhay natin sa mga kapitbahay natin, kaklase natin, sa mga katrabaho natin, miyembro ng pamilya natin, kasi sila po yung misyon ng bawat isa sa atin. Ang topic po natin ngayong hapon na ito is all about fruitful in community and mission. Kailangan maging mabunga ka sa community mo at sa mission na dapat mong gawin. Ang bawat isa sa atin ay mananampalataya ni Jesus. Sino sa inyong naniniwala kay Jesus? Sino sa inyong sumusunod kay Jesus? No? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay merong mission na dapat gawin. Kung meron tayong mission, ibig sabihin nun, kailangan meron tayong bagay na lahat ng gagawin natin sa buhay magpo-point doon sa isang bagay na yon. Wala pong iba kung hindi ang magdala ng mga tao kay Jesus. Kaya sa tanong na ano ba ang ibig sabihin na maging mabunga sa community and mission, una sa lahat, kailangan nating tandaan yung mission natin, hindi po ito ibang mga bagay na pag-achieve ng dreams natin. Hindi yun yung talagang mission natin sa buhay. Ibig sabihin, hindi yun yung punot dulo ng dapat nating gawin sa buhay. Na parang okay ka nang mamatay kapag nagawa mo na yun. Kasi hindi po doon natatapos ang buhay. Ang pinaka-mission po natin sa ating buhay, makikita natin sa Matthew 28, verse 19 to 20, it's to make God known and make disciples. Makilala ng mga tao ang Diyos na buhay at tayo ay gumawa rin ng mga disciples o mga tagasunod niya. In short, makilala ng kapatid mo, makilala ng kaklase mo, makilala ng katrabaho mo, si Jesus, at madala mo siya kay Lord. Alam niyo po, marami kilala lang si Jesus sa pangalan, pero wala talagang masasabing totoong pagkakakilala sa Kanya. Pwedeng katulad ng katabi mo, baka kilala mo lang yan sa pangalan. Natanong nyo na ba pangalan nila? Natanong nyo na? Kilala mo na yung katabi mo? Okay, baka kilala nyo lang yan sa pangalan, pero wala kayong close relationship. Walang close relationship. Alam niyo po, si Jesus ay hindi po nagkatawang tao, Diyos siya na nagkatawang tao. Hindi niya ginawa yung bagay na yon para magtayo ng isang religion. Take note, hindi po nang galing kay Jesus ang word na Christianity. Mga ibang tao po yung bumansag sa mga tagasunod ni Jesus na yon. Hindi po galing kay Jesus yung religion ng Christianity. Ibang tao po ang bumansag noon. Ang in-establish po ni Jesus dito sa lupa ay hindi religion kung hindi relationship. Dahil gustong ng Diyos abutin ang tao, kaya si Jesus mismo ay nagkatawang tao at niligtas ang bawat isa sa atin sa cross of Calvary. Yung nakikita nating cross na ito, hindi po ito simbolo ng isang relihiyon. Dahil ang cross nakikita natin kahit sa mga sasakyan ng ambulansya, di ba? Napapansin nyo, merong Red Cross doon, meron ding organization ng Red Cross.
lagi mapapansin nyo, ano bang meron sa cross? Dahil sa cross po nagsimula na iligtas ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Sa cross mismo, pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano kanya kamahal. Bakit? Ano bang ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Wala po kasing magiging katubusan sa kasalanan. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng mabuti, ipunin mo lahat yon, at pag umarap ka sa Diyos, kapag judgment day, yun yung maipapatimbang mo sa lahat ng dinami-dami mong kasalanan. Hindi po pwedeng malinis ang kasalanan mo sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Hindi po talaga, or sa English, it doesn't work that way. Hindi ganun talaga yung pwedeng mangyari para malinis ang kasalanan natin. Actually, para po ang kasalanan mawala, kailangan merong mamatay. Pero syempre kapag mamatay ka, mapapawalay ka sa Diyos. Pero ang bawat isa sa atin, of course, darating sa kamatayan na yon. Pero alam natin, hindi tayo mapupunta sa impyerno kung hindi sa kalangitan dahil sa meron tayong relationship with God. Kung wala ka pang relationship kay Jesus, ina-encourage kita na kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross para sa iyo at sa akin, tanggapin mo yun sa buhay mo. Kasi sa gawa natin ng mabuti, paggawa natin ng mabuti, hindi talaga yun yung makakapuno sa mga kasalanang nagawa natin in the past. Tulad ng malimit ko pong sinasabi para sa mga bago-bago natin na nandito, na ang kasalanan, hindi yan nabubura ng kabutihan dahil kahit may magsinungaling sa'yo, kahit magsabi siya ng totoo sa susunod, pwedeng hindi mo nga paniwalaan. Dahil sa kasalanan kasi yun. Hindi pwedeng mabura ng kabutihan na gawa ang kasalanan. Kailangan merong magbayad. At ang bayad po sa kasalanan ay buhay. Kaya ngayon, gusto natin malaman ng kapitbahay natin, kapatid natin, kamag-anak natin, na si Jesus lang ang tanging daan. Amen. Si Jesus lang ang tanging daan para sa ganon magkaayos tayo, magkaroon tayo ng maayos na relationship sa Diyos na buhay. Amen? Now, ang mission natin ay makilala si Jesus at gumawa ng disciples. Ibig sabihin, magkaroon ng mga tao na kung saan maglalapit ng mga tao kay Jesus, magdadala ng mga tao kay Jesus. Sa mga first-timer natin na nandito, yung mga nag-invite sa inyo, gusto kayong mapalapit kay Jesus. Hindi po sa church na ito o sa kanila, kundi mapalapit kayo kay Jesus, mas makilala niyo siya sa buhay ninyo. Ang bawat isa sa atin, kung tuturing natin na tayo ay halaman o puno, kailangang magbunga. Pero yung bunga natin, ano bang klaseng bunga yung nire-release ng bawat isa sa atin? Baka mamaya yung fruit pala na nanggagaling sa buhay natin, hindi totoong fruit, pero baka kunya-kunyarian lang. Number 1, real fruit refreshes, fake fruit fools. Sa Tagalog, ang totoong prutas nakakapag-refresh. Nakaka-feel ka na parang, wow, na nawala yung bigat ng puso ko. Ang peking prutas, nalilinlang ka lang. Hindi nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo nung nakakita ka ng fruit na yon. Ewan ko po kung meron kayo sa tahanan nyo, kasi kami noon meron. Yung halimbawa, next slide, mga prutas na gawa sa plastic. May ganyan ba kayo? Kami lang ata yun, ano? Para yun sa mga bisita, para makita, wow,
ang ganda ng prutas, dilaw na dilaw, pulang-pula. Pero sa totoo lang, hindi yun nakakain. Pag kinain mo, pwede kang mamatay dahil lason yan, At plastic lang yan. Hindi nakapag-refresh, hindi nakapagbigay ng kabusugan sa atin. Hindi mo nasabing, wow, ang sarap. Kasi, peke nga yung prutas. Ano bang prutas na taglay natin? Dahil lahat tayo, nagpapartake sa atin ang mga kamag-anak natin, kaklase natin, kaibigan natin. Lahat sila may nakukuha galing sa'yo. Yun ba yung bagay na nakakapag-refresh sa kanila? Ibig sabihin, nakakatulong sa kanila. O ikaw yung hindi nakakatulong sa kanila. Bilang mga Christians, we are called to bear fruit. Kaya, kung ibibigay natin ang ating buhay kay Lord, sabi ng Galatians 5 verse 22 to 23, pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit, o tinatawag po sa English na fruits of the Spirit, ay, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtitiyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at nagpipigil sa sarili. Kaya sa 9 na ito na fruits, yan ba ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin? O baka, next slide, akala totoong prutas katulad doon nasa kaliwa. Nakita nyo ba? Styro lang pala. Iba doon sa totoong prutas na kapag kinagatan mo, alam mong fresh. Nakakain na ba kayo ng styrofoam? Masarap? Na-refresh ka ba? For sure, hindi. Ito ang fruits na dapat makita sa atin. Next slide. Nire-remind tayo tungkol sa pag-ibig, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, pwede pong nababanggit nyo, Pastor, parang paulit-ulit po ata kayo. Siyempre, dahil bakit? Kapag po merong paulit-ulit sa atin na nababanggit, yun yung tumatanim sa isipan natin. Kaya yung mga iba na LSS Ano yun? Last song syndrome. Bakit? Kasi naging paulit-ulit din sa kanila yung song na yon. Pwedeng yun na lagi yung nare-remind sa isipan din nila. And kailangan ma-remind tayo kung yung ginagawa ba natin na ayon na merong pag-ibig. Kung ikaw ba ay nagtatrabaho, may pag-ibig ka ba dun sa work mo na yon? Hindi ibig sabihin ng love, meron ka nagugustuhan. Kung hindi, kaya mo bang magsakripisyo? Meron ka bang pag-ibig dun sa ginagawa mo? Kasi kapag gumawa ka ng merong pag-ibig, gagawin mo yung best. Kahit mahirap, gagawin mo dahil mahal mo yung pagbibigyan. O kaya nagtatrabaho ka dahil meron kang mahal na gagawa ng bagay na yon. Meron ka bang joy? Ano yung joy? Kakontentuhan. Contentment po ang joy. Dahil ang happiness, panandalian. Yan ang kaibahan nila. Ganito yon. Ang happiness, yung nararamdaman mo na kapag halimbawa kasama mo yung friends mo, nagjo-jokean kayo sa isa't isa, nagkukwentuhan, ang daming mga topics here and there na nag-uusap kayo. Oy, ano nga bang sino na yung bagong boyfriend ni ganyan? Sino na yung nag-break ba sila? Pwedeng yun yung mga pinag-uusapan nyo kung ano-ano, di ba? Pero after nun, kamusta na ang buhay mo?
Kontento ka pa ba o malungkot ka? Yun po ang joy. Ang joy is, kausap ko man sila o hindi, ako man nag-iisa, hindi ako nalulungkot. Masaya pa rin ako. Next, ano yun? Peace. Kapayapaan. Nakakatulog ka ba ng matiwasay o maraming gumagambala sa isipan mo? Patience. Nakakapagtiis ka ba talaga? O baka ano ba yan? Ang tagal-tagal na lang lagi. Konting minuto pa lang. In a world na ang daming instant, di ba? Instant coffee, instant noodles, ano pa? Ang daming instant ngayon. Kahit nga spaghetti, instant di ba? Ang daming instant ngayon. Nasasanay na tayo, hindi natin nare-realize, baka yung patience natin, hindi na nag-grow. Sabi mo sa katabi mo, be patient. Sabi mo, 3 oras pa tayo dito. Joke lang po, ano? Kindness. Goodness. Tumutulong sa kapwa at gumagawa ng kabutihan. Paano mo matutulungan yung kapwa mo? Kasi, tandaan natin, ang buhay po, hindi yan puro ikaw na lang ang tinutulungan. Amen? Hindi habang buhay, ikaw ang tutulungan, kailangan din ikaw ang tumulong sa kapwa mo. Faithfulness, tapat ka ba talaga? Gentleness, mapagpakumbaba ka ba? O lagi kang ma-pride? Sarili mo lagi iniisip mo. Ano pa? Self-control. Kaya mo bang kontrolin ang buhay mo? Sunday service ngayon, tapos merong nagchat-chat sa'yo, baka cellphone ka ng cellphone, baka hindi mo makontrol sarili mong mag-games, ayaw mong makinig, o kaya baka naman ikaw, mapapamura ka, tas talagang ginrabihan mo to the highest level dahil sa galit na nararamdaman mo. Pwedeng wala kang self-control. Self-control ay kailangan natin dahil kung wala tayong self-control, grabe ho ang mangyayari. Kamakailan lang nagkaroon ng pagbagsak o pag-initiate ng Iran sa Israel, ang dami pong missiles yung sinend ng Iran sa Israel. Pero ano bang ginagawa ng Israel? Nag-send din ba sila ng mas maraming missile sa Iran? Hindi. Sometimes there must be control sa lahat ng ginagawa natin. Hindi sa lahat ng oras, gaganti ka, gagawan mo ng di maganda rin yung gumawa sa'yo. Kasi iniisip natin ganun eh. Diba? Lagi na lang, kung anong ginawa sa akin, hindi pwedeng, hindi nila rin maranasan yon. For the Filipino mindset, mga kapatid, natural sa atin yung gumanti. Totoo ho. Meron tayong connotation or parang kasabihan na ganito. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Still, meron pa ring revenge. Meron pa ring kailangan maranasan mo rin yun. Hindi man ganun kasakit, pero mababato ka rin dapat. Pwede yun yung nasa isipan natin. Pero mga kapatid, we are encouraged by the Lord na ibahin yung mindset natin. Sabi mo sa katabi mo, ibahin mo ang mindset mo. Real fruit refreshes. Fake fruit fools.
Akala mo, totoong prutas pala yung katabi mo. Yun pala, peke pala, makaka-damage pala sa buhay mo. Kaya, tingnan mo kung nakaka-refresh ka ba sa katabi mo o baka ikaw ay nakaka-damage. Number 2, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Bright lights don't hide. Kung paano po ang puno, lagi nakikita ang bunga. Pwede ba natin i-forward dun sa slide na merong bunga, kitang-kita yung apple dun sa puno dyan. Next mo na lang. Okay? Tignan nyo, no? Kapag tumingin tayo sa puno, kitang-kita ano yung bunga. Kahit nga yung puno ng mangga. Sa iba, sabi nila, yung daming bunga. Oh. Yung mangga pa, kakulay pa nung leaves. Diba? Kulay green pa. Pero kita ng mga tao, ano yung bunga. Ganon din actually sa atin eh. Kitang-kita ng katabi mo, ano yung mga ginagawa mo. Paano ka kumilos, paano ka magsalita, paano ka mag-approach. Huwag mong isipin na may hindi sila nakikita sa iyo. Actually, nakikita nila lahat ng ginagawa natin. Pansin na pansin nila kung may kakaiba sa iyo o wala. Pansin na pansin nila kung may nagbago sa ugali mo, pananalita mo, o wala. Kitang-kita yan. Akala mo hindi mapapansin, pero pansin na pansin. Kasi merong fruit ang bawat isa sa atin. Number 1, yung kanina nating sinabi, ang fruit ba na yun nakaka-refresh o nakaka-loko lang? Dahil bright lights don't hide. Ang mga fruits, may reason yan kung bakit madalas din, lagi nating nakikita na halos hindi naman itim yung itsura niya o yung kulay niya. Kasi ang fruit, it is meant na makita ng mga tao. Meant ang fruit na ma-refresh ang bawat isa na makakakain nun. Sabi ni Jesus sa Matthew 5 verse 14 to 16. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kayo ang ilaw ng mundo. Di pwedeng maitago ang isang syudad na tinayo sa mataas na lugar. Walang taong nagsisindi ng ilaw para takpan ng malaking bowl. Instead, nilalagay ang ilaw sa tamang patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Next slide. Ganon din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa nyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Now, minention po ni Jesus dito ang tungkol sa ilaw. Na huwag natin isipin ang ilaw nung unang panahon ay katulad ng ilaw ngayon. Huwag niyong isipin na meron nang naimbento noon na light bulb na naimbento ni Thomas Edison. No? Huwag nating isipin ganon. O kaya, meron na silang fluorescent lamp na naimbento ni Agapito Flores. Huwag nating isipin na meron na nun. Nung una po, apoy lang po ang ginagamit nila para maging ilaw sa gabi. Apoy lang po. Kaya, yung kandila, actually, hindi pa yan na iimbento nung unang panahon. Ang ginagawa lang po nila ay meron silang sulo, lalagyan ng tela, babasain ng oil, yun yung sisilaban nila. Kaya noon po, nung unang panahon, yung light na yan, light source na yan, nilalagay nila sa mataas na lugar. Hindi sa mababa. Hindi sa mababa. Kasi ang light, nakakakita ang lahat kapag nasa taas. Kita mo lahat ng nasa baba. Yun ang nagagawa ng light.
Hindi yan tinatago. Katulad na lang nito. Next slide. Ang ilaw, hindi katulad niyan na parang tinatago mo. Nilalagay mo sa isang bowl para hindi makita ng iba. Ang ilaw, it is meant na makita ng lahat. Tignan nyo. Kung dito sa lugar na to natin, wala sa taas ang ilaw, ano mangyayari? Madilim. Kung nasa sulok lang dito at dito lang nakatapat, madilim ang ilaw o madilim ang lugar. Kasi ang ilaw kailangan makita ng lahat. Ang fruits na meron tayo, kung sinasabi mong meron po akong pag-ibig, pastor, kailangan makita yan sa buhay mo. Huwag mong itago. Kung meron ka talagang peace sa puso mo, kailangan makita yan ng katabi mo. Kung may joy ka talaga, contentment, kailangan makita ng mga tao sa paligid mo. Kung may patience ka, kailangan makita ng katabi mo. Amen. Kailangan makita ng katabi mo. Kaya kahit sa panahon natin ngayon, tignan nyo dito na lang sa MOA area, next slide. Tignan nyo yung lights. Nasaan ba? Nasa baba, nasa taas? Nasa taas. Bakit? Kasi pag may light, sa taas, dun makikita lahat. Kaya ngayon, ang buhay ng bawat isa sa atin, hindi dapat nagtatago tayo, hindi mo pinapaalam na Christian ka, ganun. Hindi pwede yun. Kailangan, alam ng mga kaklase mo, alam ng mga ka-workmate mo, na Christian ka talaga. Alam ng boss mo na umaattend ka sa church. Hindi yung parang yung ugali mo, hindi ka umaattend ng church. Kaya yung iba po, sabi nila, Pastor, hindi po ako nahihiya po ako magsabi. Kasi kilala nila ako kung ano yung ugali ko sa office, kung ano yung ugali ko sa school, sa family ko. Akala ng iba, masarap mabuhay ng double life. Ano yung double life? Parang pag dito sa church, iba yung ugali mo, pero sa labas pala, iba rin. Hindi pwede yun. Tanong mo katabi mo, hindi ka naman bipolar. Di ba? Na dual personality. Kailangan iisa lang. Amen? Hindi pwedeng itsurang mangga sa labas, ang loob, pineapple. Hindi pwede. Amen? Hindi pwede. Kasi, ang buhay natin, it is meant na makita ng mga tao kung sino talaga tayo. Kaya ngayon, tignan nyo, tuwing kailan ba ginagamit ang ilaw? Usually kailan? Paggabi. Amen? Bakit? Ano bang common kapag gabi? Madilim. Ang ilaw, anong kaibahan? Maliwanag. It is meant to be different. Sabihin nga natin yun, meant to be different. Yung medyo mas malakas, yung parang nakakain ka na ng tanghalian mo. No? Come on. Meant to be different. Sa iba sa atin, siguro, kapag kakain ng pizza, sino dito ayaw ng pineapple sa pizza? Taas kamay, taas kamay. Diba? Ayan. Yung iba, baka gusto natin ng pineapple. Anong flavor yon usually? Hawaiian, diba? Pero ba't may iba nga nagugustuhan yon? May iba ayaw. Because sometimes sa buhay natin, kailangan nating makita na meron ding area sa life natin na dapat maging meant talaga tayo to be different. Amen? May pagkakagamit ang buhay dapat natin. Pwedeng in a different area.
Dahil hindi ho natin alam ang struggle ng marami sa atin na nandito ngayon. Sino sa inyo, 27 years old, pababa? Taas ho kamay, huwag kayo mahiya. Taas kamay, 1, 2, 3, go. 27 years old, pababa, pinakataas, mataas. Sige, ayan. Sino naman sa inyo, 28 years old, pataas? Taas kamay, ayan. Okay, so halos kalahati rin. Ito po ay galing sa source ng global youth culture. Sa kanila po, makinig po tayong lahat, sa kanila, ang youth ngayon ay nag-i-age ng 27 pababa. No? And marami po sa mga na-interview nila sa Philippines na mga youth, 27 years old pababa, within the past 3 months daw, ay naka-experience nito. Tignan niyo po loneliness, 67%. Within the past 3 months, na-feel mo, mag-isa ka lang. Bakit? Paano ba naman? Ma-feel mo na mag-isa ka lang dahil wala ka mapag-opena ng problema mo. Tapos, kapag halimbawa nalulungkot ka, anong ginagawa mo? Magi-games ka na lang sa cellphone, mag-isa, hindi ka nalalabas ng kwarto. Kaya mapag-isa ka lang, yun lang feeling mo lagi. And then yung iba rin, nakaka-feel sila ng loneliness kasi marami sa kanila dumadaan sa maraming mga pagsubok sa buhay. Nabubuli ang iba. At alam niyo po, bukod dun sa mga nagsabi na naka-feel daw sila sa past 3 months ng loneliness, meron po out of 100% din, kasama na rin dito, no, mga nag-check din ng loneliness, naka-feel naman din sila ng high anxiety. Ano yung anxiety? Ang anxiety po, yun yung mangyayari sa future, medyo kinakabahan ka dun. Ang depression, yun nangyari sa past, nalulungkot ka sa mga nangyari sa buhay mo. Yun po ang depression. Ang anxiety, kabado ka, ano mangyayari sa future ko? Hala, paano na? Paano na kapag ka-graduate ko? Nakita ko yung mga magulang ko, hindi nila nagawang makapagpatayo ng bahay. Kahit ganito trabaho nila. Ikaw nakikita mo ngayon sarili mo. Tapos, mag-aaral ako, laki-laki ng tuition fee ko. Then, yung sasahod ko lang pala, maliit. Paano nabuhay ko? Yan ngayon actually. Hindi lang sa Pilipinas yan, ha? Buong mundo, marami ngayon na mga generation nila, na ngayon, mga kabataan, na kung saan hindi nila alam ano nang mangyayari sa future. Perhaps, meron sa atin din dito, 43% makapagsasabi na within the past 3 months, baka mataas yung anxiety mo. 42% nagsabi daw ng depressed sila. 25% nakakalungkot, merong suicidal thoughts. At 11% nagsabing nag-attempt sila na kunin ang buhay nila. Now, tignan mo yung katabi mo ngayon, dahil hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan ngayon. Di ba? Hindi mo alam. For the past 3 months, baka maraming struggles yan here and there na katulad ng hindi mo alam paano makakapag-aral ka ba next year. Hindi mo alam kung papasa ka dun sa entrance exam mo, kung tatanggapin ka ba nung school mo. Sinesante na pala sa trabaho, hindi mo alam sa kakukuha ng trabaho mo. Yung mark mo pala dun sa, yung comment pala nung boss mo dun sa trabaho mo, hindi maganda, kaya may warning ka na, then kinakabahan ka na ngayon. Pwedeng yan yung mga thoughts natin. Paano ko na ngayon bubuhayin yung pamilya ko? Sa ngayon na malungkot po na mundo natin, at sabi ng marami,
hindi daw po ganun kaganda ang mental health nila, tayo ay maging light sa bawat isa. Amen? Tulad sa katabi mo ngayon, maging ilaw ka para sa kanya. Next slide. Anong common denominator ng mga bagay na to na pinapakita ko po sa inyo? Lahat sila nag-e-engage na tumulong sa kapwa at huwag maging mag-isa. Kung meron kang sobrang pera sa wallet mo, sobrang pera sa mga nakukuha mong regalo, o kahit sa December, why not magbigay ka sa mga nangangailangan? Sa mga nadadown, kaya pala lagi nagyayaya, ang lakas magyaya. Tara labas tayo, tara punta tayo dito. Hindi mo lang alam, baka kaya lagi nagyayaya yun, madaming daladalang burdens yun sa puso nila. Baka kaya lagi nagyayaya na tara kape tayo. Usap tayo dito, kain tayo dahil dinadaan na lang doon yung mga thoughts nila na ayaw nilang maisip kapag mag-isa na lang sila. Tanong mo katabi mo, ikaw ba yun? Be a light. Amen? Amen? Number 3, toxic Christians tear down, fruitful Christians build up. Pastor, toxic pa rin po ba? Meron po bang Kristiyanong toxic talaga? Well, meron mga umaattend sa church na pwedeng toxic. Hindi natin kasi alam kung sino ba talagang totoong Kristiyano. Si Lord lang naman nakakaalam nun. Pero one thing is for sure, alam mo kung nakakatulong yung Christian na yon o yung isang religious person na yon kung hindi siya toxic. Ano yung toxic? Sa Tagalog, lason. Ang bawat isa sa atin is called to build up. Ibig sabihin, magpalakas sa kapwa. Tingnan niyo sabi ni Paul kahit sa mga Ephesian Christians. Ephesians 4 verse 29. Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin niyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Tingin mo ba kung openly nasasabihin mo sa isang tao na mataba siya, nakaka-bless ba? Pero syempre kung friends kayo, pwedeng hindi nakaka-offend. Pero kung maririnig ng iba at madadown siya sa sarili niya. Pero kung private yun na conversation, pwedeng sa inyo lang, okay lang eh. Di ba? At kung mapipinpoint mo rin yung masamang ugali niya, uy, alam mo, napakasinungaling mo. Siyempre, kung maririnig yun ng katabi mo ngayon, hindi mo naman gaano kilala, pwedeng nakaka-offend. Di ba? Kahit tama pa yung sinabi niya eh. Ang truth, pag walang love, hindi maganda. Kahit totoo pa yung sinasabi mo, kung walang pag-ibig, baliwala yan. Kaya it is important para sa bawat isa sa atin to not just share about the truth, but share the truth with love. Paano mo ba i-share si Jesus sa kaklase mo? Paano kung hindi siya naniniwala kay Jesus? Ida-down mo ba siya?
Sasabihan mo ba siya ng BO-BO kapag hindi kayo same ng faith? Kaya tignan nyo ang sarili natin. Tignan nyo mga sarili natin. Ano ba tayo? Paano ba tayo magsalita? Kasi sa ngayon po, hindi natin alam talaga yung pinagdadaanan ng marami sa atin. Tignan nyo nagkaroon po ng survey ang isang cyber company. Nalaman nila, which social media platform has the most cyber bullies? Ano yung cyber bullies? Mga keyboard warriors sa internet, no? Namamahiya, nagko-comment ng mga hindi magaganda. Kahit maayos pa yung trabaho mo, basta meron lang silang masalita, yun lang. Ang pinakamarami daw na cyberbullies ay sa X or yung Twitter, dating Twitter. Sunod na pinakamarami, Facebook. 18% sa TikTok. 13% sa Instagram. YouTube, 5%, tsaka sa Reddit. Snapchat, pinakaonte. And nagkaroon din po sila ng survey. Nirank nila ang social media apps by toxicity. Ibig sabihin, yung hindi nakakabuti dahil sa dami ng negativity at negative effects sa buhay ng mga tao. Number 1, 29% Facebook. Sunod po ay TikTok. Sunod ay yung X. Sunod ay Instagram. At yung tatlong huli, yung YouTube, Snapchat, Reddit. Tanong mo katabi mo, gaano ka kadalas mag-Facebook? Tignan nyo hindi ba, maayos naman po yung mga tinitignan ko doon. Pero hindi mo maiwasang makompare yung sarili mo sa iba. Tama ba? Yung kaklase ko natanggap sa mataas na school, sa ganito, buti pa siya. Siya pa travel na lang, ako dito lang lagi sa bahay namin. Nako-compare mo yung sarili mo sa iba, in which hindi naman dapat. Tapos makakakita ka din doon ng negativity, fake news, here and there na pwedeng makasira sa pag-iisip mo. Kaya nafe-feel mo lagi, mag-isa ka. Nakikita mo sila, may mga jowa-jowa na. Favorite mong artista, ngayon meron ng girlfriend, may boyfriend na. Tinitignan mo lagi yun. Tapos nakikita mo sarili mo, ako wala pa. Kaya nako-compare mo. Iniisip mo, wala kang halaga tuloy. Iniisip mo, hindi ka maganda, hindi ka gwapo. Yun yung iniisip mo. Ang dami mong insecurities ngayon kasi bakit nako-compare mo sa pag-open mo ng social media. It's time, mga kapatid. Next slide. Hindi ko po sinasabing wag tayo mag-Facebook. Hindi ko po sinasabing wag tayo gumamit nito. Sinasabi ko pong wag madalas. Kasi yung negative effects, madami. Napakadami ho na negative effects. Kahit ho sa Facebook, makikita nyo, Christian parehas, nag-aaway, nagko-komentan sa isa't isa. Nagsasabing heretic daw sila, parehas. And sometimes, ang judgmental pa rin ng mga Christians sa iba. Let's be real. Next slide. There are times when Christians can do more harm than good. Gossip, judgment, criticism can tear down instead of build up. Kasi marami ngayon talaga may struggle .
And baka isa dun yung katabi mo. O kaya ikaw na mismo. Kaya ngayon kailangan iwasan mo yung toxicity. Amen? Then baka rin, di mo alam, ikaw pala yung pinanggagalingan ng lahat ng katoksikan. Kailangan tignan mo yung patterns of behavior ng mga toxic na yan. Next slide. Ano yun? Pinakita ko po ito kayo ng umaga, pero number 1, rebellious. Prideful ka ba? Iniisip mo ba na sa lahat ng mga kaklase mo, lahat sila mababa pagdating sa kaisipan. Ikaw lang pinakamataas. Yung ideas mo better lagi sa iba. Hindi ka pwedeng i-refute. Yun ba? Ganun ka ba mag-isip? O kaya kapag ba may inutos yung boss mo, ikaw ba gagawin mo yung opposite lagi? Pag ba may inutos si nanay, gagawin mo ba yung opposite? Next, ano pa? Toxic behavior, sabay-sabay nating basahin. Manipulative. Ano yun? Ang galing mo magkwento, laging may dagdag. Laging may dagdag, tapos ang OA mo pa magkwento. Di ba? Hindi naman talaga ganun. Yung pagiging manipulative, mga kapatid, ito nagbibigay ito ng deception sa mga tao. Kung ano yung totoo, hindi na nila nakikita. Hindi na ngayon alam ng mga tao ano ba yung tama, ano yung mali. Kaya hindi mo ma-determine ano ba yung tama, ano yung mali ngayon. Dahil sa dami ng manipulation. Next, ano pa? Sabay-sabay nating basahin. Violent. Violente. Hindi lang sa physical, baka verbal. Baka grabe ka kung magsalita, grabe ka kung makakomment. Walang respeto. Baka ganun tayo. Hindi lang natin napapansin. Betrayer. Next slide. Ayan, no? Anong sabi? Lying, gossip or chismis, may pagka-plastic ka din. Dahil birthday at saka malapit na yung Christmas, dun ka magsasabi ng, uy, alam mo, ang ganda-ganda ng hair mo dyan. Ganda-ganda ng damit mo. Miss talaga kita, pero naalala mo lang dahil malapit na ang Burr months. Di ba? Dahil may benefit ka lang sa kanya, kaya mo gagawin yun. Pero sa totoo lang, pagtapos yan, sabi mo, ayoko nga talaga gawin yun eh. Tandaan nyo po, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya kailangan makapag-build up tayo instead na maging toxic tayo sa kapwa natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maging toxic. O sa unahan mo, sabihin mo rin sa kanya, ikaw din. O sa nasa likod mo, sabihin mo rin, ikaw wag maging toxic. Nakakalungkot din po kasi sabi rin ng Global Youth Culture, within the past 3 months, 25% po yung nakaisip na mag-suicide. Kunin yung buhay nila at yung suicide attempts ay 11%. Ibig sabihin po nito, 1 in 4 young people have recently had suicide thoughts. Kung 100 tayo ngayon, 25 na tao yung nakaisip na mag-suicide for the past 3 months. October, paurong. Bakit? Perhaps, hindi nila na-feel na na-build up sila. Instead na maging encouragement tayo sa iba, baka naging toxic tayo. Tignan mo rin yung mga
barkadang sinasamahan mo? Nakakabuti ba sila sa'yo o nakakasama? Mapupunta ka ba sa magandang kalagayan o mapapasama ka sa barkada mo? Now, meron pong 7 connections sa suicide risk na ito. Di rin nila alam kung bakit, pero 7 po ito. May common denominator sila na 7. Yung mga nagsabing may suicide thoughts, una po, they felt sexually attracted to someone of the same gender. Meron silang high anxiety. Nakakaranas sila ng depression. Nabully sila ng isang tao online. Nanood sila ng porn. Nakakaranas sila ng loneliness. At umiinom sila ng alak hanggang sa malasing. Recently lang, di ba, namatay yung isang, song, yung, di ba, sa One Direction, sabi ng marami, suicide daw yun na, nila. Hindi pa confirmed, pero yun yung malaking possibility daw. Ngayon, kung di natin mapapansin, sila nasa rurok na sila ng tagumpay ng buhay, napakasikat, ang daming pera. How much more tayong simple na tao lang, hindi naman tayo sikat, how much more kung sila nararanasan nila yon, tayo rin nararanasan natin yun eh. Wala tayong kinaibahan sa iba. Pero this time, paano mo matutulungan yung kapwa mo? One thing we can do is to be with them, pray for them, at higit sa lahat, matulungan natin sila sa struggles din nila. Amen? Marami dito umatin. Pwedeng kayo rin mismo, may sarili kayong dalahin sa puso nyo. Hindi alam ng katabi mo or nag-invite sa'yo. Pwedeng masama loob mo, mabigat puso mo, hindi ka nakakatulog madalas, o kaya ka minsan madalas gumagawa ng mga bagay na mag-isa kasi nafe-feel mo lagi kang outcasted. Pero tandaan nyo po na hindi kayo nag-iisa. And we're here para ipag-pray namin kayo. Si Lord lang naman kasi makakatulong sa bawat isa sa atin eh. Amen? Tayo lahat ay tumayo. And I encourage you, kapatid, sino man yung katabi mo ngayon, pwede mo ba siyang ipag-pray? Okay ba yon? Ngayong hapon na ito, pag-pray natin, yung mga katabi natin, lapit tayo kay Lord. Pag-pray natin yung katabi natin. Ngayong hapon na ito. Sa mga first-timers natin, pwede bang meron lumapit sa kanila ng mga leaders natin para mapag-pray sila?